Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin or pag-aaralan natin kung ano nga ba, kung bakit nga ba, ano nga ba yung posibleng dahilan kung bakit nga ba hindi kayo maayos ng asawa mo or hindi kayo maayos ng karelasyon mo ngayon. Bakit maraming problema, something like that, ganon. So muna tayo sa Genesis chapter 2 verse 18. Sabi rito, "The Lord God said, it is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Sa Tagalog, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya ay gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So sinasabi rito na yun nga, ginawa rin ng Panginoon yung mga babae purposely para hindi malungkot yung mga lalaki. Ginawa ng Diyos si Eva para hindi malungkot si Adan. So punta tayo sa unang katuruan. Sabi rito, husband and wife are equal in value in dignity. Although yes na unang gawin si Adan, although yes na unang nilikha si Adan, pero nilikha rin ng Diyos si Eva. So ibig sabihin, marahil sa atin hindi natin naiintindihan, na hindi natin nare-realize na yung asawa daw natin or yung mga karelasyon natin na babae or lalaki man, tayo daw ay equal. Tayo daw ay pareho ng value at pareho tayong may dignidad. Nasabi dito, husband and wife are equal in value and dignity. So maraming mga tao, maraming mga lalaki na siguro kaya hindi nagiging maayos yung relasyon nila sa kanilang mga asawa is baka nga kasi naging masyado silang mapagmataas. Nakakala nila mas mataas sila sa asawa nila. Akala nila mas mataas yung kalalagyan nila dun, yung kinalalagyan nila dun sa asawa nilang babae. Pero ang totoo, ayon sa Diyos, pareho, equal daw, ang equal ng value at dignidad yung mga babae at lalaki, yung asawang babae at asawang lalaki. So ayun nga, sa ikalawang teaching ang sabi nito, husband and wife are designed differently. So tayo siguro marahil ganito, may mga bagay na hindi kayang gawin ng lalaki, may mga bagay rin na hindi kayang gawin ng mga babae sa isang relasyon. Kasi nga tayo ay dinesign magkaiba. Mga babae at lalaki, they are designed differently. Sinasabi rito na si lalaki yan, si babae yan. Kumbaga, dinisign nyo tayo ng Panginoon dahil may kanya-kanya tayong tungkulin, may kanya-kanya tayong purpose, may kanya-kanya tayong mga dapat gawin, pati same as sa relasyon, di ba? Sa isang relasyon, may mga dapat na gawin na lalaki, at the same time may mga dapat ding gawin ang mga babae. So sinasabi rito na tayo ay dinisenyo na magkaiba. So ang kailangan natin gawin is yun nga, siguro magtulungan, something like that. So sa ikatlong teaching, sabi rito, husband and wife complement each other. Sinasabi rito, complement. Pareho nating kailangan ng mga lalaki ang babae, and at the same time kailangan ng mga babae ang lalaki. Kung mga magpartner sila, complementary. Sinasabi doon na yun na nga, 'di ba, sa verse, kaya ginawa ng Diyos yung babae si Eva kasi nga may purpose. Kasi nga meron siyang purpose, na meron siyang bubunuin sa buhay ni Adan. Sabi rito, husband and wife are complement on each other. Pareho nilang kailangan ng isa't isa. Pareho silang may tungkulin sa isa't isa. So tayo sa unang application, para ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So sabi rito, complete, not compete with your partner. So maraming mga tao, maraming mga mag-asawa, kaya sila hindi naging okay, kaya sila naging magkaayos, is baka dahil nagko-compete sila, baka dahil nagpapagalingan sila, baka dahil inaalam nila kung sino yung mas better, kung sino yung mas magaling. Pero ang dapat natin gawin is complete. Kung magagawin natin na kompleto tayo kapag tayo ay
may asawa na babae. Kompleto yung babae kapag may asawa na lalaki. So kumbaga hindi niyo kailangan makipagkompetisyon sa isa't isa Na sinasabi doon na kulang ka kapag wala kang asawang babae. Kulang ka kapag wala kang asawang lalaki. Something like that. Na kumbaga, kaya may babae, hindi dahil kaya ka may asawang babae or kaya ka may asawang lalaki, hindi dahil kailangan mo makipagkompetensya sa taong iyon, hindi dahil kailangan mo makipagpagalingan sa taong iyon. Kaya naandyan yan is para kumpletuhin nyo ang isa't isa. So yun, sa ikalawang application, sabi rito, commit to love and submit according to the Bible. So yun na nga, merong iniutos ang Diyos na something sabi ng Diyos, ikaw lalaki, ikaw lalaki, tratuhin mo yung asawa mo na kung paano mo gustong tratuhin yung sarili mo, something like that. And sabi rin ng Diyos na ikaw babae, pagsilbihan mo yung asawa mo kagaya ng pagsisilbi ni Jesus sa simbahan, sa Panginoon, something like that. So sinasabi rito na magmahal ka according dun sa sinasabi ng Biblia. Pagmahal ka according sa sinasabing paraan na tinuro ng Biblia. Sa ikatlong application, sabi rito, celebrate the way God designed your marriage. So ang dalawang tao, ang isang babae at lalaki, nagpakasal sila para i-celebrate yung marriage, para i-celebrate na dinisenyo sila ng Panginoon, silang dalawa. Kumbaga, kailangan nyong i-celebrate, kumbaga magpakasaya kayo dahil kayo ay pinagtagpo ng Diyos para kumpletuhin ang isa't isa. So kumbaga marami kasing mga tao na naiisip nila yung pagpapakasal or yung mga naging asawa nila ay burden. Kumbaga pabigat lang. Marami mga tao na nagsisisi, bakit ako nagpakasal dito, bakit siya pinili kong pakasalan, something like that. Pero mali yun. Kailangan natin gawin ay i-celebrate. Kumbaga kailangan natin gawin na magpakasaya tayo na kayong dalawa ay pinagtagpo ng Panginoon, meron kayong misyon sa isa't isa. And kahit na anumang pagsubok or na kahit na anumang hamon o kahit na anong hirap yung relasyon ninyo, matatagumpayan nyo yun. Mapagtatagumpayan nyo yun kasi nga si God, ang Diyos ang nagkasal sa inyo. Ang Diyos ang nagtagpo sa inyo. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.